Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ng ating kwento ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay seswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito ay mas lalo kang seswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Bago ko po simulan ng kwentong aking ibabahagi, nais ko munang batiin ng magandang araw ang lahat ng tagapakinig sa inyong channel, Sir Chris. At binabati din po kita ng isang mapagpalang araw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rex. Nakatira dito sa North Caloocan. May nais lamang akong ibahagi sa inyong kwento at tungkol ito sa hindi magandang karanasan ko sa isang nagbabalat kayo sa isang birthday celebration na pinuntahan ko. Nangyari ang karanasang ibabahagi ko sa inyo taong 2001 sa lugar ng Antique. Nang mga panahong ito ay naninirahan pa lamang kami ng mga magulang ko sa isang liblib na lugar sa lalawigan ng Antique. Nasa edad 20 na ako at kasalukuyang sumama sa kaibigan kong si Leo na magtrabaho. Wala kasi akong ginagawa dahil bakasyon ko sa trabaho sa loob ng isang linggo. Kaya naman extra muna ako ng trabaho kasama ang kaibigan kong si Leo. Araw ng Sabado, tanghali pa lang ay inaya na kami ni Beloy na pumunta sa bahay nila kinagabihan. May birthday celebration kasing gaganapin dahil kaarawan niya. Binati naman namin si Beloy at sinabihang bakit hindi niya sinabi kaagad ng nakaraan. E di sana'y nabilhan namin siya ng regalo. Kako, kahit puwet man lang ng baso ang bibilhin kong regalo sa kanya. Natawa naman ang mga kasamahan ko at sinabi ni Leo kaya hindi niya sinabi dahil sa alam niyang wala kaming gagawing matino. Puro kalokohan lang daw kasi ang mga nasa isipan namin. Hindi naman masyado, tol. Ikaw naman grabe kung makapanghusga. Tatawa-tawang saad ko kay Leo. Kaya't humagalpak na naman ng tawanan ng lahat. Basta, huwag kayong mawawala . Hihintayin ko kayo. Hindi pwedeng mawala kayo sa kaarawan ko. Tatawang-tawang wika pa ni Leo sa amin. Tumango kami at sinabing huwag siyang mag-alala dahil sisipot kaming lahat sa kanyang kaarawan. Matapos nga ang usapan ay naging abala na uli kami sa pagtatrabaho. Pagsapit ng 5:00 ng hapon ay tapos na kaming magtrabaho. Nagsipag-uwian na kami sa kanya-kanya naming mga bahay para makapagbihis bago pumunta sa bahay ni Leo. Noong sumapit na ang mahigit 6:00 ng hapon ay pumunta na ako sa bahay ni Leo na nasa karatig sityo lang. Sa bungad pa lang ng kanilang bakuran ay nakasabayan ko na si Jonathan at may kasama siyang lalaki na ipinakilala niya sa akin at nalaman kong Edgar ang pangalan nito. Unang tingin ko pa lang kay Edgar ay hindi na maganda ang pakiramdam ko. Mahangin kasi kung magsalita si Edgar at hindi ko gusto ang ikinikilos niya. Noon ngang nasa loob na kami at kumain na ay kung ano-ano ang hinihingi ni Edgar na umabot na nga sa puntong parang ako na ang nahihiya sa ginagawa niya. Nung unay hindi ko pinapansin ang pagiging magaslaw at magaspang ng pag-uugali niya. Grabe din kung magkwento siya. Kulang na lang ay buhatin niya ang sariling bangko. Palagi niya ring binabara ang mga sinasabi ko, kaya mas lalo akong naiirita sa kanya. Pero pinagpapasensyahan ko na lamang siya. Hanggang sa noon ngang hindi sinasadyang matingnan ko siya ay bigla niya akong pinandilatan ng mga mata at nagwiwika ng, "Anong tinitingin-tingin mo dyan? May problema ka? Sabihin mo na magkaalaman tayo ngayon."
Paasik ang pagkakatanong niya sa akin. Kaya naman nag-init talaga ang ulo ko't hindi ko na napigilang sumagot sa kanya. Mabuti na lamang at inawat kami kaagad ng mga kasamahan ko sa trabaho bago pa magkainitan. Mas mabuti pang mag-inuman na lang tayo para kayong mga bata eh. Iiling-iling na wika ni Leo. Humingi ako ng pasensya kay Beloy dahil sa nangyari. Tumango siya bilang tugon sa paghingi ko ng paumanhin. Makalipas ang ilang sandali, habang nagiinuman kami, ay napapansin kong panay na ang pagpunas ng laway ni Edgar na parabang hindi nito napipigilan ng paglalaway. Hindi na rin ito umiimik, hindi tulad kanina na bidang-bida sa sarili. Iba na rin ang titig na ipinupukol niya sa bawat isa. Dahil sa pakiwari ko, ay parang may laman ang mga titig niyang iyon. Yun bang parang tingin ng isang taong nagbabanta? Medyo naalarma na ako ng mga oras na yon. Kaya naman noong sumapit na ang 9:00, ay inaya ko na ang kaibigan kong si Leo na umuwi na. Tumayo na ang kaibigan ko at nagpaalam na nga kami kay Beloy. Matapos naming magpaalam, ay naglakad na kami pauwi sa baryo. Habang naglalakad ay nararamdaman kong parang may taong nakasunod sa amin. Ngunit kapag lumilingon naman ako ay wala naman. Sa halip ay isang pusang itim lamang ang kanina pang sumusunod sa amin na nasa hindi kalayuan. Lasing na talaga ako kung ano-ano nang naiisip ko. Ngingiti-ngiting wika ko pa sa kaibigan ko. Tumawa naman siya at nagwikang, "Kanina ko pa nga nahahalata eh. Paano ba naman? Susuray-suray ka na maglakad." "Sira, ikaw nga itong susuray-suray sa ating dalawa kung maglakad eh." Wika ko sa kanya. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng pagkaihi. Kung kaya't sinabihan ko siyang tigil muna kami sa paglalakad at maghahanap lang ako ng maiihian. Habang umiihi nga ako, Sir Chris, ay tandang-tanda ko pa ang tagpong yon. Sapagkat yun ang unang pagkakataong naranasan ko at nagpanindig ng mga balahibo ko sa batok. Sa kadahilanang kitang-kita ng dalawang mga mata kong si Edgar, ang lalaking nakaalitan ko sa birthday celebration, ay naroroon sa hindi kalayuan. Nakayuko itong nakadapa sa lupa na animoy bayawak. Kaya naman kaagad ko nang inayos ang suot kong short at dahan-dahang umatras papunta sa kaibigan ko. Habang pinagmamasdan ko siya, ay nakarinig ako ng pagsinghap ng tila ba asong nasusuka at may naririnig na rin akong pato na nag-iingay. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ang aking nararamdaman ng mga sandaling yon. Lalo na noong makita kong nagbabaga ang mga mata ni Edgar at parang aso itong naglalaway. Klaro ko iyong nakikita dahil sa liwanag ng buwang tumatama sa buong kapaligiran. At ang mas lalo kong ikinatakot at ikinapanghilakbot, Sir Chris, ay noong biglang kumaripas ng gapang papalapit sa akin si Edgar na parang bayawak lamang. Halos liparin ko na ang daanan. Makalapit lamang sa kaibigan ko't hinatak na ito sabay sigaw ng takbo. "Bilisan mo tumakbo! May aswang! May aswang na humahabol sa atin!" Sigaw ko pa sa kaibigan ko. Nakita kong parang tinakasan ng kalasingan ng kaibigan ko at nagpatiuna ng tumakbo. Kaya't mas binilisan ko pa ang pagtakbo ko para makahabol sa kanya. Noong minsang nilingon ko si Edgar na malabayawak kong humabol sa amin, ay nawala na yon. Bagkus ay ang nakita kong humahabol sa amin ay isang napakalaking ibong kulay itim na sa palagay ko ay galing doon ang napakabahong amoy na nalalanghap ko. Maya-maya pa ay naririnig ko na ang malakas na pag-atungal at huni ng wakwak.
at mas lalo iyong nagpanindig ng mga balahibo ko sa buong katawan. Ramdam na ramdam ko na rin ang pangangatog ng mga tuhod ko at pakiwari ko ay hindi ko na kayang tumakbo pa ng matagal. Subalit kinumbinsi ng isipan ko ang sarili kong bilisan ng pagtakbo dahil kung hindi ay baka malapa ako nang wala sa oras. Hindi ito ang oras para matakot. Noon ngang marinig ko uling sumigaw ang kaibigan ko at nagsabing bilisan ko palalo ang pagtakbo dahil malapit na raw akong maabutan ng aswang na humahabol sa amin. Kaya naman mas binilisan ko pa. Naisip ko kasing sa oras na maabutan at masunggaban ako ng nilalang, tiyak na katapusan ko na. Dahil kahit anong gawin naming pagsisigaw ng kaibigan ko, ay walang makakarinig sa amin sa kadahilan ng walang kabahay-bahay ang lugar na kinaroroonan namin. Idagdag bang puro talahiban ang gilid ng daanan at medyo may kalayuan pa ang kabahayan. Mabuti na lamang talaga Kuya Chris at hindi ako pinanghinaan ng loob ng mga sandaling yon. Dahil kung nagkataon, tiyak na nilapa na ako ng aswang. Hanggang sa hindi nga kalaunan, ay nakarating na kami sa kabahayan. May iilan pa namang mga tambay nang nadatnan namin sa tabi ng daan. Lumapit kami sa kanila at humingi ng tulong, na siyang tinulungan naman kaagad kami. Nakita kong pinagbabato nila ang malaking ibong humahabol sa amin. Mabilis naman iyong lumipad palayo habang patuloy pa rin sa paghuni ng nakakakilabot. Mabuti na lang talaga at nakatakbo kayo. Delikado kung naabutan kayo ng aswang na yon. Hindi napigilang bulalas na wika ng isa sa mga tambay. Hinihingal lamang kaming nagpasalamat sa kanila. Tinanong nila kami kung saan kami nakatira. Pagkatapos ay nagpresenta silang ihatid kami sa bungad ng baryo namin. Nang malaman nilang may madadaanan pa kaming walang kabahayan. Baka raw kasi abangan kami ng aswang sa walang kabahayang daanan. Mas mabuti na raw na ihatid nila kami upang sa ganoon ay wala nang masamang mangyari sa amin. Nagpahatid na nga kami Kuya Chris at noon ngang matapat na kami sa bakanting loting walang kabahayan ay hindi nga nagkamali ang mga tambay. Dahil may narinig kaming huni ng wakwak pero nasa malayo lamang yon. Dahil malakas ang pagkakahuni. Napalatak pa nga ang isa sa mga tambay at natatawang naiiling na lamang. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa makarating na sa baryo namin. Ligtas kaming nakauwi Kuya Chris dahil sa tulong ng mga tambay. Simula nga nang mangyari iyon ay hindi ko na uli nakita pa ang lalaking minsang nakaalitan ko sa birthday celebration. Hanggang dito na lang po ang aking kwento Kuya Chris. Maraming salamat po at naway mapili niyong basahin at i-ere sa inyong channel itong aking karanasan. Muli, maraming salamat po.